Kahit sabihin ko sa kanyang, Mare, huwag ka na makisawsaw kasi hindi mo siya issue. Si Claudine kasi, pag nakipagkaibigan, through thick and thin. Sabihin niyo ng OA, ganyan siya eh. Sabi ni Sandro, siya yung biktima. Tapos sinabihan siyang walang ebidensya. Tapos ngayon, pagtatanggol ni Madam Lawyer, yung isang biktima, na pwede ring sabihin ng kabilang kampo na wala siyang ebidensya. Oo nga, di ba? Ang weird. Kung yung Antonio pala kuya yung pumunta dun sa room nila, at nangyari yung ganong eksena, naku, malamang bugbog sarado sila kay Roy Vinson. Ay, tagal na yung haka-haka na magkahiwalay na sila. Oo, so, ang dami nagtatanong, si Anthony Jennings kaya yung tinutukoy niyang ex? Hello mga ka-update, dito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Loy. Ito po si Ate Morena. At ito naman po si Papa O. At ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ay! I-check mo na! Dali! Hinahanap kayo salamin ni Morena eh. Hinahanap kayo salamin ni Morena. Hinabi ko muna, Mama Loy. Bagay pa naman sa bagay sa kanya, ideal vision niya, no? Oo, ideal vision. Tignan mo, Parang napanood kita sa school bukol. Ha? Ando ka ba? Wala. School bukol? Ito na mo, diba? Naka-cosplay yung lola mo. Yun ba yung costume mo ng Halloween? Diba? Ay, di ba costume yan? Oh my God, akala. Alisin mo nga yung maskara mo. Kuya, normal yan. Ha? Hindi nga. Normal yan. Ano pang itsura? Ha? Anyway, ayan. At sana naman ay nadalaw na natin lahat ang ating mga mahal sa buhay sa kanilang puntod, ano? At syempre sa showbiz, di ba? Talagang hindi pa rin makalimutan ng mga tao si Rico yan. Oo, nung namatay noong 2002. Tapos si AJ Perez. Na namatay naman noong 2011. Yes. Oo. Pati dun sa mga puntod nila, FPJ. Ni Tito Dolphy. Ayan. Marami pa rin ng mga tagahanga din bukod sa pamilya. Ang talagang nagbigay ng kanilang respeto. Ay, respeto na din lang yung pinag-uusapan. Bakit? Ay, iba kasi na parang hindi nire-respeto yung punto de vista ni Claudine. Bakit naman? Dahil nga sabi, nakikisawsaw daw siya dun sa issue ni Rita Daniela. Laban din kay Archie Alemania. Ba't ano ba sinabi ni Claudine? Eto nga na nakapost sa kanyang IG. Yung kinakausap niya sa kanyang video call. Itong si Rita Daniela. Yes! Oo, yan, nakikita natin. Nagpapahid ng kanyang luha si Rita habang kausap si Claudine, mangyak-ngyak din na naka-insert siya dyan. At ano ba talaga? Nakikisawsaw ba siya? Eto nga na, sabi niya, nasusulat. Basa. Di po ako nakikisawsaw sa mga naglalabasang issue. Rita has been a true-blooded Claudinian, supporting me through my highs and lows. Claudinian man si Miss Rita Daniela o kahit sinong di Claudinian, it does not matter. She is a mother, a single mother and father. I went out of my way to be there for Rita. Sa mga nagsasabi o magsasabing ginagamit niya ako, please know that she isn't. Why am I in the middle of a crossfire? Because I believe and will protect her. To her perpetrator, ako harapin mo. Apologize before it's too late, boy. Ano pa sinabi? Ay, ito panay. Nakikiusap at nagmamakaawa ako. Please, let us not victim blame here. Let's please show her our compassion and love. I have nothing against the perpetrator and I'm willing to mediate if Rita wants. If you broke someone, please have the heart to genuinely apologize. It won't make you less of a man to admit. Choosing to be responsible and owning up to your actions and mistakes will be good for your soul. What you have done is beyond just trauma. The damage has been done. Makikipaglaban ka daw sa korte to clear your image and name, and I respect you doing this for your family. It's easier to own up and apologize. You have a family. I am willing to listen. Not my business, but I have daughters. I will always protect anyone who is going through this, for I myself was a victim years ago. Rita, you are strong and loved. God hears. I am here for you. Miss Rita Daniela. Kaya pala Mama Loy siya pinagbibintangan. Kasi kuya, hindi pala niya issue, pumapasok siya sa eksena. Alam mo, no?
bilang ako yung isang nakakakilala rin kay Claudine, no? Kahit sabihin ko sa kanyang, Mare, huwag ka na makisawsaw kasi hindi mo sa issue. Si Claudine kasi, pag nakipagkaibigan, through thick and thin. Yes. Oo, yun, ako na po nagpapakilala sa inyo. Sabihin niyo ng OA, makipagkaibigan si Claudine. Pero bibihira ang isang tulad ni Claudine na kasi kami, pwedeng hindi kami makialam sa away ni Claudine. Pero siya, pag alam niyang kaibigan niya, talagang haharang siya ng bala para sa'yo. Bilang kaibigan, ganyan si Claudine. Kami, tried and tested namin yan, ano? Kasi sa amin, meron kaming issue, no? Sa isang artista. Oo. Tapos sabi niya, nako, gusto mo magsalita ako? Ay, oo. Pagtatanggol ko kayo, nako, iirita ako sa kanya, sabi niya. Sabi ko, Claude, kami nang bahala. Huwag ka nang pumasok sa eksena kasi baka, alam mo na, ma-misinterpret ng mga tao. Sabi niya sa amin, nako, Oji, wala akong pakialam kahit ano sabihin nila. Gusto kong patunayan sa inyo na kaibigan niyo ko. Ganun siya makipagkaibigan. Kaya sabihin niyo ng OA, ganyan siya eh. Kasi siya, overprotective sa kaibigan talaga. Yes. Oo. Sabihin mo na OA yan ako kay Claudine. Kaya ako na OA yan kasi bihira yung ganung tao. Kaya sa akin, ang dating OA na. Diba? Merong iba na maintindihan mo kung bakit hindi nakikialam. Na kung bakit magkaibigan tayo pero ayoko makialam sa issue. Okay. Pero hindi naman tayo para magdamdam dun sa kaibigan natin, no? Yes. Diba? Si Claudine kasi hindi. Pagkaibigan ka niya, kasama mo siya sa lahat ng laban mo. Pero mas masarap na yung ganong kaibigan na Oo naman. Kesa naman yung walang pakialam sa'yo. Yung oo naman. Dinurug-durug ka na ng ibang tao eh. Wala kang pakialam sa'yo. Oo naman. Hindi lang kasi sanay ang mga tao na nakakita na ang isang artista hindi kasali doon sa issue. Kung bakit andoon, ano ginagawa mo dyan? Hindi naman ikaw yung pinatutungkulan. Hindi naman ikaw yung direktang kaaway. Ganun ho si Claudine makipagkaibigan. Yes. Kung sasabihin ko sa inyo, pagpasensyahan niya na, baka taasan niyo ako ng kilay. Ba't na yung pagpapasensyahan eh? Ganun siya makipagkaibigan eh. Diba? So, hayaan niyo na si Claudine, ganun talaga siya makipagkaibigan. At kami mismo rito, napatunayan namin yan. Ilang issues na meron kami rito. Gusto niya sugurin, gusto niyang magsalita, gusto niyang mag-FB live or mag-IG live. Inaawat namin, wag. Hayaan mo na sa amin to. Pag hindi na namin kaya, saka namin kakailanganin yung tulong mo. Kaya sabi niya sa amin, sabihin mo lang, Oji, kung kailangan mo ng tulong. Yes. Much as we appreciate it so much talaga, yun nga, ayaw lang din natin na ma-put siya into a bad light. Diba? Baka ma-misinterpret. Pero we love you, Miss Clau. Alam mo yan, hindi ba? Kaya ako naman, sinasaludo ako siya kasi kahit ako, hindi ko kaya yung ganun eh. Yung ganun lalim ng pagkaibigan. Kasi ako mismo na-hurt pag hindi sa akin gagawin yun eh. Yung pinaglaban kita tapos nung ako, asan ka? Diba? Kasi pwede walang pakialam. Kahit hindi mo sa akin gawin, Oji, okay lang. Basta kaya kong gawin para sa'yo. Ganyan. Di ba nakakatuwa? Kaya naman, syempre, sobrang appreciate namin yan. Anyway, so ang sinasabihin niya rito ay si Archie Alemania na mag-apologize, magpakalalaki, diba? At kung gusto mong ipagtanggol ang sarili mo sa korte para sa pamilya mo, walang problema. Pero i-own up mo naman yung mistake mo o yung pagkakamali mo doon sa tao. Pero wala pa tayong naririnig mula sa kampo ni Archie or si Archie mismo? Oo, dahil siguro gumagawa na rin naman ng hakbang, mag-iintay lang naman sila ng sabina para sagutin ng kanyang legal counsel. Yan, ano? Oo. Ako naman, iintindihan natin si Rita rito, no? Experience niya yun eh. Yes. Oo, kaya hindi natin pwede sabing maarte lang siya, o maarte lang siya, o ang OA naman niya. Hindi. Siya naka-experience, hindi tayo. Oo, di ba? Si Brenda, meron din kaya experience, yung bata siya, di ba, Brenda? Di ba? Kwento mo, Brenda. Kasi nga, nakakatawa. Bakit? Kwento mo na. Ano ba doon? O, diba, ang dami. Hindi nakakatawa. Ba't nakakatawa? Hindi ka na-trauma? Natawa ka? Oo, nakakatawa. Bakit? Nag-expect siya eh. Hindi tinuloy. Ha? Hindi,
Joke lang. Parang naalala mo, nakiliti ka, Mren. Hindi, nag-expect siya, hindi niya tinuloy. Ito na, sila na ngayon. Kasi natutong maghintay si Junel. Yun pala yun. Anyway, parang ano yan eh, parang kunwari, kaibigan naman ni Claudine si Sandro. Mulak. Ano ko, paglalaban niya yan. Paglalaban din niya yan. Since yung pinaglalaban, ang pinag-uusapan natin dito. Ay, talaga hindi na rin matinag si Sandro Mulak, ano? Talagang sumasagot na rin siya. Talagang meron na rin siyang mga hanash. Di ba nga si Rita Daniela, ang kinuhang lawyer, yung lawyer ni Jojo Nones at ni Richard Dode. Tapos, anong sabi nung naloka nga ako, dahil pinost ko nga yan sa aking FB. Napaka-ironic naman. Imaginein mo, nandun ka kay Rita Daniela. Kasi, pinaglalaban mo yung parang acts of lasciviousness o yung harassment na ginawa ni Archie Alemania kay Rita Daniela. Pero nauna rito, itong si Madam Lawyer, siya naman ang legal counsel ng dalawang independent contractor na si Richard Dode at Jojo Nones na suspect sa claim ng kampo ni Sandro na siya ay pinagsamantalahan. Tapos meron ding acts of lasciviousness. So, pinagtatanggol naman niya ay yung di umanay ng biktima. Tapos, siya rin ang legal counsel ng di umanay na biktima naman na si Rita Daniela. So, yung mga commenters ay nag-aano rin sila. Nagtataka rin sila. Tapos, meron akong nabasa na pera-pera na lang ba? May ganun. Ayan may mga comment kay attorney. Kaya ang weird lang. Kaya si Sandro, na nagko-comment din siya. Sabi ni Sandro, siya yung biktima. Tapos sinabihan siyang walang ebidensya. Tapos ngayon, pagtatanggol ni Madam Lawyer, yung isang biktima na pwede rin sabihin ng kabilang kampo na wala siyang ebidensya. Oo nga, di ba? Ang weird. Kaya yung kay Madam Lawyer, Pero, siyempre, parang sinasabi ng mga ibang commenters na napahiya si Madam Lawyer kasi may resolution ng DOJ na sampahan ng sexual assault and act of lasciviousness. Si Richard Dode at si Jojo Nones. Ito yung bahagi ng sinabi ni Madam Lawyer. Ng lawyer ni Dode at ni Nones. Tungkol dun sa, yung parang may kinalaman sa RAPE. Ang kanyang katwiran, kung yun man ay RAPE, it should be realized that the sphincter, that is the portion of the anus controlling the bowel movement, it exhibits a certain flexibility such that it can resist any object inserted, and that area is very vascular, meaning to say it is rich in blood supply, such that any injuries would be healed in 24 hours or less than 24 hours. But the panel might have forgotten that the same evidence of Sandro, which is the medical legal, clearly states that Sandro has no injury or laceration in his anal, whether fresh or healed. So para sa amin, there is no basis to indict Jojo and Richard for sexual assault. Na contradicting doon sa pagtatanggol naman niya kay Rita Daniela. So, syempre, yung mga tao, yung mga netizen, parang ang conclusion nila, parang whoever gives you the better amount, doon ka, parang ganon. Kaya mas maganda explain yan ni Madam Lawyer para rin maipaliwanag niya yung kanyang panig kung saan ka ba talaga, sa biktima o sa non-biktima. Baka na-depende sa kung sino yung lumapit sa kanya. Oo nga, pero di ba parang ang contradicting. Pero kasi pwede naman silang tumanggi, di ba? Bawal ba yun sa mga lawyer? Pwede silang mag-inhibit or yung tumanggi, pwede naman. Kasi di ba, meron nga kaming lawyer may nilalapit na kaso sa kanya Respectfully, dinecline niya. Pwede naman ganun Attorney Maggie, baka gusto mong explain ng tungkol dyan, ha? Kasi kung kunari lang, ha? Paano kung si Archie ang lumapit sa'yo, kunin kang abogado?
gagawin mo rin ng lusot. Parang, di ba? Nagkataon lang siguro na kasi na pareho ng lawyer at siya yung current cases, siya yung may hawak. Tapos mga celebrities pa, kaya mas lalo tuloy nako-compare yung mga kasong hinahawakan ni attorney. Pero baka may paliwanag siya dyan para mas maintindihan natin at ng mga netizen, attorney, ha? Sabihin mo lang dyan at ilalagay namin dito ang panig mo. Yes. And ito na nga, Loy, no? Oo, lumabas na doon. Ako, pinagbibintangan niya ako si Inday Badiday. Hindi po ako si Inday Badiday. Pero sa kanya nang galing yon. Tapos may sumagot si Tsaka Puso. Na meron kasing nauna raw kay Sandro Mulak na tawagan o na text ni Dode at ni Nones. Nung gabi na yun? Nung gabi na yun, pero nag-decline. Kung yun daw ang pumayag, baka hindi nakasegue itong si Sandro, hindi nakapasyal dun sa kanilang hotel room. Tapos pinangalanan. Pinangalanan kasi sabi anak daw yun ng action star. Ay pinangalanan si Antonio Vinson. Syempre ayan meron po kaming resibo. Ayan binabasa lang namin ang tinutukoy daw ay si Antonio Vinson. Ay, ang anak ni ni Roy Vinson, apakagwapo. Naku kuya, imagine mo, kung yung Antonio pala kuya yung pumunta dun sa room nila, at nangyari yung ganong eksena, naku, malamang bugbog sarado sila kay Roy Vinson. Ay, ito naman nagsasuggest pa talaga. Buti na lang. Hindi naman nangyari nga. Pero mas maganda, since binanggit si Antonio doon, baka pwede namang magsalita rin si Antonio para malinawan ito. Kung totoong siya yung naunang tinex ni Jojo Nones bago tinex itong si Sandro Mulak. Ay. Kakaloka. Sa tingin mo magsasalita? Sino? Or pagsasalitain pa kaya si Antonio? Baka sabihin nakikisaw-saw din siya. Ano yan, Mama Loy? Claudine? Sinasabi ko sa'yo. Si Claudine. Kaya mo makisaw-saw at is matapang. Hindi ba sa kikisaw-saw para nakikimarites lang. Ito matapang si Claudine. Kaya hindi ko kinakaya yung lolo ko sa katapangan. Anyway. Gabriela silang Ay nako, alamin natin yan kung totoo lahat yung mga naglalabasan na yan. Ang importante, hanggang ngayon ay pinaglalaban pa rin ni Sandro ang kanyang karapatan, ang hustisyang nais niyang makamit. Ito kaya na, may hustisyang magaganap dito sa kwentong to. Na ano? Yung tungkol kay Jamela Villanueva. Sino naman yung Jamela, Mama Loy? Sandali, hindi pa tapos. Ito doon ko nakahusga ako. Ang tulis talaga. Makahusga naman. Sandali, patapusin mo muna yung tao magsalita, hindi. Si Jamela Villanueva, yung girlfriend ni Anthony Jennings. Nilihanin mo kasi Mama Loy Ano ka ba? Kasi hindi ka hindi pa kasi Ito na, kasi mag-intay ka. Ano kami, lakad ka ba? Mapanakit Aray ko. Asa na nga ba? Ayun na nga! Kasi nga, di ba, for the past few months, parang may mga cryptic posts about cheating itong si Jamela, gaya nung umattend siya ng concert ni Olivia Rodrigo, di ba? So, meron siya doon mga posts na umiiyak siya, tapos yung mga lyrics ng kanta na tungkol sa cheating, pinopost niya. Tapos ngayon, nag-post na naman siya ng story, Nay. Eto naman yung sabi, kasi may nagtanong sa kanya, na sabing ganon, sis, bakit yung galit mo parang kay ate girl lang? Di ba dapat mas galit ka sa ex mo? Char. Sabi niya, honey, do you even read what I'm saying sa mga stories ko about men who cheats? Or maybe you just want to take and absorb lang what you can and ano yung pasok sa tolerance nyo. They are just the same. The one who cheated and the one who tells and do inappropriate things to her workmate na di naman kasama sa trabaho. Don't push it. I respected their work and industry and I know the boundaries. And they completely went beyond that.
So, hindi naman niya sinasabi na kung sino yung sinasabi niyang ex. Pero di ba matagal na yung haka-haka na magkahiwalay na sila. Oo, so, ang eh. dami nagtatanong, si Anthony Jennings kaya yung tinutukoy niyang ex? O ibang ex yun? Hindi ko nga alam eh. Kasi matagal na sila ni Anthony Jennings. Oo, matagal na sila. So, ang bilis naman magpalit. Pero kung walang yung ibang ex yan. Oo nga eh. Or baka naman basing from experience kasi meron siyang part dun sa IG niya na mga Q&A. Tapos marami nagtatanong sa kanya at nagbibigay siya ng payo, sagot tungkol sa love problems or love issues, gano'n. So, parang party ito nun na meron siyang pinag-usapan na ex niya na nag-cheat sa kanya. Pero yun nga, hindi niya pinapangalanan kung sino, basta tinatago lang sa pangalang ex. Ex? Mangaloy? Oo. Naku, di kaya ex-convict yan? Naiinis ako sa hindi. Yun nga. Siyempre, tinanong ko si Anthony Jennings. Hindi ba siya sumasagot? Ano na nga bang lagay nila? Sila pa ba? Noon pa niya ako hindi sinasagot. Kasi yung mga post niya nung nanonood siya nung kay Olivia, yung iba mga kanta, iyak siya ng iyak. Hindi ko lang alam kung emotional lang siya or nakaka-relate siya dahil may pinagdadaanan siyang ganong dahil sabi nga ng iba, puro mga about heartbreak daw yung kanyang mga posts recently. At hindi rin naman natin alam kung sina Maris Racal na, Anthony Jennings na. Oo nga. Diba? Pero kuya, kung hindi sila, bakit sila nagpo-pull shoes? Baka naman nagkataon lang. Napaka-common naman kasi nung sapatos. Yung sapatos meron din ako nun. Meron din ako nun eh. Di pa nagsuot pala natin? Couple tayo? Ay, yun na nga. Hindi naman tayo nagsasabay na magsuot, no? Oo nga. Hindi namin na pag-uusapan. Or nagkakataon. Anyway, basta wag natin silang i-judge at hintayin natin ang pag-amin o pag-deny o pag-kumpirma ni Anthony Jennings at ni Maris Racal. At baka naman si Jam Villanueva ay umamin din kung sino or mag-ano na siya, final statement siya, gano'n. Kasi ang dali naman magsalita na kung kayo pa rin, di ba? Correct. Mahirap magsalita pag hindi na kayo. And then lalo na't may damdamin ka pa rin o meron ka pa rin feelings to sa isa. Kaya hindi mo madiretso kung wala na o meron pa. Yun lang. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Loy, mga nanonood po sa amin na hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click nyo lang po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung nag-delay po yung aming episode ngayon, meron kayong komento sa lahat ng aming chika. Comment below, click the like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag click nyo kayong unang-unang na-notify na meron kaming latest update. At syempre pang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. Pati na po sa aking other social media accounts sa Instagram, TikTok, at Facebook, lalong-lalo na po. And of course, we'd like to thank Andy Skin Beauty and Wellness Center for our skin, face, body, and wellness. Diyan po yan sa tapat ng ABS-CBN sa Madre Ignacia sa ground floor ng Grandia Place. And ang aming pong gorgeous ng ngiti. Mula po yan kay Dr. JC Solis ng Gorgeous Smile Dental Clinic. Diyan naman po sila sa Rodriguez sa tapat po ng Christ the King Church. At nice ko pong batiin ang aking pamangkin, Joshua Villarama. Happy birthday na! I love you! Ayan. Happy birthday, Joshua. Yes, Brenna. Hello mga ka-update. Pag-follow naman po ng aking FB page at Mrena po, M-R-E-N-A. Yes! At syempre pa, ang aking panayam pa rin kay Wendell Ramos. Nandyan pa rin. At syempre, ayan po sa November 23, due to insistent public demand, ayan, nagbabalik po ang J-Heart Music. Ang dami hindi nakapasok. Sa District 1. Sa BGC po ito, District 1. Ayan po yung number nila. 1,000 lamang po ang ticket. 1,000 and non-consumable po ito. Okay? Yes. Magpa-reserve na kayo dahil limited lamang po ang seats. Okay? Ayan. At syempre pa, belated happy birthday kay Ate V. Yes. Ang former governor ng Batangas, Ate V.
belated happy birthday noong November 3. At belated happy birthday kay Direk Coco Martin. Coco Martin. November 1. Happy birthday belated. Binati ko na si Coco. Yes. Sabi ko kay Coco, maraming salamat sa pagbibigay mo ng importansya ng pagkakataon muling masilawan ng camera ang mga dating artista na gustong bumalik at gustong patunayang kaya pa rin nila. Yeah. Thank you so much, Coco. Thank you, At syempre pa, yung mga gustong magbumiyahe, no? Lalo na pag-tour. Para mas makamura kayo, mag-family tour kayo. Sumama na kayo sa tour ng Trajet International Travel and Leisure. Yes. Ayan po, nag-Korea na kami, nag-Japan na kami. Diba? Trajet, lahat ng nag-asikaso niyan. Pati visa, assist nila kayo. True. Ha? At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa Osin Odi Diaz, ang lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ichika mo na! Dali! Nakikiti ako! Bakit sa'yo nadudukot? Dinudukot mo lang dati na dinudukot ka na!